kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Kapag tayo ay namimili, halimbawa sa palengke o sa grocery, pinipili nating maigi yung ating binibili. No, ayaw natin na ito ay nakabalot na o kaya nakahanda na. Lalo na kapag pag-uusapan ay prutas. Bakit? Kasi ayaw nating mahahaluan ng bulok at yung mga prutas o pagkain na ayaw natin. Sa kasuotan, ganyan din. Sa ating panahon ngayon, pwede ka nang mamili. Anong gusto mong tela, anong gusto mong kulay, anong gusto mong disenyo, pati nga sa sapatos, pwede kang mamili. Ano ang gagamiting materyales, ano ang style, ang itsura, ano ang kulay. Sa ating buhay, sa pagkain o kaya pananamit, pwede tayong namimili. No? Normal yung mga bagay na yun. Pero mga kapatid, hindi habang panahon at hindi sa lahat ng bagay, pwede tayong mamili. Hindi natin pwedeng piliin, una, kung ano ang tingin sa atin ng ating kapwa. At pangalawa, hindi natin pwedeng piliin kung ano ang hinihingi sa atin ng Panginoon. Kaya nga sa ating ebanghelyo, ang tanong ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino raw ako ayon sa mga tao? Iba't iba ang kanilang pananaw tungkol kay Jesus. May nagsabing siya ay si Juan Bautista, siya ay si Elias, siya ay isa sa mga propeta. Pero wag nating kalilimutan, meron din nagsabi na si Jesus, ang kanyang kapangyarihan ay galing sa prinsipe ng kasamaan, si Beelzebul. At may nagsasabi na siya'y nasisiraan ng bait. Kaya nga iba't iba ang kanilang pagtingin kay Kristo. Pero yan po yung paalaala sa atin. Kung ang mga tao, iba't iba ang kanilang tingin kay Jesus, kahit siya ay napakabuti, tayo din, ating hindi kayang piliin o kontrolin ang tingin ng kapwa natin sa atin. Ang sasabihin ng mga tao sa atin, may makakagusto, may hindi. May tatanggap, may tatanggi. Kasi kung yaan ay nagawa ng mga tao kay Jesus na siya na sobrang buti, ano pa kaya tayo na meron tayong kahinaan bilang mga tao? Pero sa ating ding ebanghelyo, si Simon Pedro bilang pinuno ng mga alagad, ang sumagot ng tanungin ni Jesus ang kanyang mga alagad, sino ako para naman sa inyo? Napakasimple ng sagot ni Simon Pedro, ikaw po ang Kristo. No, pag sinabi natin Kristo, kayo po yung anointed one. Kayo ang talagang tinalaga ng Panginoon na ibigay sa amin. Maganda yung kanyang sagot. Pero sa ating ebanghelyo, sinimulan ng ituro ni Jesus, ano ba yung kanyang haharapin bilang anak ng Diyos at bilang Kristo. Ang sabi niya diyan, ang anak ng tao'y dapat magbata ng maraming hirap, siya'y itatakwil ng matatatanda ng bayan, ng punong saserdote at ng mga eskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Yung bagay na yun ayaw tanggapin ni Simon Pedro. Parang hindi yun katanggap-tanggap sa kanya. Kaya nga ano ang sabi ng ating ebanghelyo? Niyaya ni Simon Pedro si Jesus sa isang tabi at pinagsinimulang pagsabihan. No, parang sinasabi ni Simon Pedro, huwag mong sasabihin yaan sa mga tao. Mawawalan ka ng katagasunod. Huwag mong sasabihin yaan sa mga tao kasi baka maging mababa ang kanilang pagtingin sa iyo. Pero maganda po yung sinabi ng ating ebanghelyo. Humarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro. At ang sabi sa kanya, lumayo ka, Satanas, ang iniisip mo'y hindi sa Diyos kung hindi sa tao. Kung magandang paalaala po yan sa atin. Sapagkat baka may mga pagkakataon, pinipili lang natin yung mga gusto nating makita tungkol kay Jesus. Pero ating hindi kayang tanggapin na si Jesus kailangan magbata ng maraming hirap. Kailangan mamatay sa krus at pagkatapos ay muling mabuhay. Minsan, yung ating pagiging isang alagad, ganoon din. Meron tayong mga pinipili. Kapag nahirapan, nawawala na. Kapag nasaktan, lumalayo na. Kapag napagod, sumusuko na.
Siguro magandang hamon po itong ebanghelyo sa ngayon. Bakit? Kasi si Jesus, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino ako para sa inyo? Napakalinaw ng sagot ni Simon, ikaw ang Kristo. Pero magandang ating ding tanungin si Jesus, sino ba tayo para kay Jesus bilang kanyang mga alagad? Kasi tatlong bagay ang kailangan natin tandaan para tayo ay maituring na tunay na alagad ni Kristo. Una, yung ating pagkakilala kay Jesus ay mangyayari lamang kung tayo ay naglalaan ng panahon na makasama si Jesus. To know Jesus, we have to spend time with Jesus. No? Kasi minsan, yung pagkakilala ng tao kay Jesus ay hindi buo. Kasi hindi naman ganoon katagal, kalalim ang kanilang relasyon sa Panginoon. At meron silang mga narinig mula sa ibang mga tao na sinasabi tungkol kay Jesus. Pero yan po yung unang ating tignan. Bilang alagad, hindi pwedeng tayo ay umaasa lamang sa mga sinasabi sa atin ng ating kapwa tungkol kay Jesus. Dapat tayo mismo merong relasyon, merong ugnayan, merong pagkakilala kay Jesus na malalim. Kaya nga yan po yung unang ating tignan. Talaga bang seryoso tayo na ating gustong makilala si Jesus? Kasi bilang mga alagad, hindi sapat na tayo ay naglilingkod. Hindi sapat na ating pinapangaral si Jesus sa ating kapwa. Kung hindi ang lahat ng yaan ay nagmumula saan? Sa ating pagkakilala kay Jesus. Kaya nga magandang ating din tanungin si Jesus, Panginoon, paano ba gusto namin ikaw ay makilala? Panginoon, sino ka ba talaga para sa amin? Panginoon, ano ba yung kailangan naming malaman tungkol sa iyo? Yan po yung unang ating tignan. Knowledge of Jesus ay maaari lang nating makuha kapag tayo ay naglalaan ng panahon na kasakasama si Jesus. Pero pangalawa mga kabatid, yung ating pagsunod, following Jesus, can only happen if we accept all His teachings. No? Kapag ating tinatanggap yung lahat ng kanyang turo. Kasi minsan, namimili tayo. Ano ibig sabihin? Panginoon, ito lang yung gusto ko sa mga turo mo. Yung ilan dyan, ayaw ko na, mahirap. Yung ilan dyan, hindi ko na matanggap-tanggap. Kasi yan ay malaking hamon para sa akin. Pero yan po yung pangalawang punto ng ating ebanghelyo sa ngayon. Si Simon Pedro, meron siyang pagkakilala kay Jesus. Pero ano ang sinasabi sa kanya ni Jesus? Kailangan din matanggap mo yung lahat ng turo ko, hindi lamang tungkol sa akin, kung hindi tungkol sa inyo bilang aking mga alagad. Yan po yung pangalawang ating tignan. Baka may mga pakakataon, yung ating pagsunod is customized. Ano ibig sabihin? Panginoon, ako'y susunod lamang kapag ito yung hinihingi mo sa akin. Kapag sa bahaging ito ng aking buhay, ay off-limit ka na dyan. Huwag mo na akong pakialaman dyan. Panginoon, ako'y susunod sa iyo kapag madali lamang, kapag meron akong panahon. Pero kapag kailangan ng sacrifice, ibang usapan na po yan. Kaya yan po yung pangalawang punto ng ating ebanghelyo sa ngayon. We cannot follow Jesus unless we accept all His teaching. Hindi pwedeng namimili lamang tayo sa ating gustong pakinggan at sundan sa mga turo ni Kristo. Kasi kapag ito'y tinuro ni Jesus, ibig sabihin dapat nahuhubog tayo mismo sa mga ugali ni Kristo. Pero pangatlo po at panghuli, ang punto ng ating ebanghelyo, we can only serve Jesus if we are ready to abandon ourselves to Jesus. Pwede lamang tayo makapaglingkod bilang alagad kung kaya nating ipagkatiwala yung ating mga sarili sa Diyos. Kaya nga sa ating ebanghelyo, ano ang sabi ni Jesus? Kung ibig nino mang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Yun po yung unang sinabi ni Jesus, limutin ang kanyang sarili. No? Kasi yan po yung nagiging hindrance sa atin, yung ating sarili. Kasi bilang mga tao, ang ating laging inuuna yung sarili. Ano ba yung magiging maluwag sa akin? Saan ba ako magiging sikat? Saan ba magiging komportable yung aking buhay? Mapapakinabangan ko ba yung bagay na yaan?
puro sarili yung ating inuuna. Pero mga kapatid, ang sinasabi ni Jesus, una tigil sa lahat, limutin ang sarili. Kasi kapag ating nalimot na yung ating sarili, mas madali tayong sumunod sa ipinapagawa ni Jesus. Kapag ating nang nalimot yung ating sarili, ang ating laging isipin ay hindi yung ating makukuha mula sa ating kapwa. Paano ba natin pwedeng paglingkuran yung bawat isa? Kaya nga ito po yung pangatlong punto ng ating ebanghelyo sa ngayon. We can only serve Jesus if we can abandon ourselves. Kung kaya nating ipagkatiwala pati yung ating mga sarili kay Jesus, saka lang pwede tayong maglingkod ng tapat kay Jesus. Mga kapatid, araw-araw namimili tayo. Pero ating hindi pwedeng piliin yung pagtingin ng kapwa natin sa atin. Pero magandang ating ding tignan, ano ba yung pagtingin ng Panginoon sa atin? Kasi yun ang mas totoo. Yun ang mas malalim. Sa isang banda, ating hindi pwedeng piliin yung ating lamang susundan kay Kristo. Kasi bilang ating Panginoon, meron siyang hihingin at aasahan mula sa atin. Tatlo po yung hamon ng ating ebanghelyo sa ngayon. We can only know Jesus if we spend time with Jesus. Talaga bang gusto nating makilala si Jesus? Kailangan nating magbabad kasama si Jesus. Sabi nga ni Saint Teresa ng Calcutta, kapag wala sa iyo si Jesus, paano mo maibibigay si Jesus sa iyong kapwa? Pangalawa, tandaan natin, we can only follow Jesus if we can accept all His teachings. Hindi pwede yung gusto lang nating tanggapin na turo ni Jesus. Kasi kung talagang tayo ay seryoso sa ating pagsunod kay Jesus, tatanggapin natin ang lahat ng kanyang sinasabi para tayo mismo ay mabago sa ating mga pag-uugali at maging katulad ni Jesus. At pangatlo, we can only serve Jesus if we are ready to abandon ourselves to Jesus. Kailangan yung ating mga sarili ay handa nating talikdan. Parang ating laging inuuna ay yung Diyos at yung kapakanan ng ating kapwa. Amen.